Hi channel! Welcome to my guys! Hi channel! Welcome to my guys! Hi guys! Welcome to my channel! Wala na yun! Okay, so, how are you? I hope everything's done well and satisfied. And now, another day, another vlog. So, ano ang mayroon ako ngayon? Ano yon yung nakaraan, yung hindi yung sinunod, yung isa pa. Ano yon yung baka yung balbakwatiil din. Kaya nga, mayroon akong na-start. So ngayon, linuto ko na parang patatim na ano ba. Hindi patatim, kasi yung patatim mata, yung pata, yung o yung paan ng tiil. Kung sa Bisaya pa, tiil o baboy. Ito, tiil naman ng baka. O di, ano yung, ano ba, basta. Parang balbakuwa na. Kung sa ano pa yan, mayroong luto dun sa amin na baboy na parang paksiw. Lagyan mo ng, ang paksiw, lagyan mo ng suka. Lagyan mo ng ahos. Yun. Pag linagyan mo ng paminta, tuyo, adobo na. So, lagyan mo ng adobo. So, parang, ano ba itong tawag? No. Para siyang, at tapos lagyan mo ng asukal. So, parang pinaksaw na may tuyo, na may paminta, na may bawang, na may laurel. Tapos, lagyan mo ng asukal. Ayun. So, yung baka yun, kasi di ba yung baka na, lalo na pag hindi, yung nakapak na ba na sa US, na from US, yung mga maliliit ba, yung yang pa ba, hindi yung, kung sa ito pag guwang na. Sa amin naman, kabaw. Yung karabaw, yun naman. Ang bihira yung baka. Yung sa amin, banda, sa aboyok, yung mga ano, masarap naman din. Mayroon din nakasanayan ng baka. So, bali ito, paan ng baka na, yang pa ba yung baka? So, parang kung saan pa, dabong pa. So, kaya, madali rin siyang ilaga. O, di ngayon, tikman na natin. Laka, medyo ulam, pero hindi ako nagano ng kanin. Sige, tingnan mga natin. Mahanghang ba ni? Kasi gusto ko yung mahanghang. Ito. Sige nga. Ayan na. Kasi tinanggal ko ng buto. Mayroon is ito o may buto. Kasi, nagbuto-buto man lang, nagsagabal man lang. Uno na di ba ipitanggal ng bitaw. Agoroy. Ika nga. Okay nga. Halaka, lagi ka pa. Saan ba yung, kasi ito yun. Halaka. Hindi ka mahalangan. Sige lang. Baka ako mahalangan. Wow. Kamalambot. Da. Okay. Yan na. Manghang na. Para gusto kong banatan. Mula masira yung shooting natin. Pwede mo makapagintay. Oo, kasi hindi naman ako gutom pag nagbablog. Every time na magbablog ako, kumakain ako kasi pag gutom ka, hindi mo maiwasan. Hakbaton dyan na, hindi mo nang magkinamot na. Kaya yung ibang nakikita ko sa mukbang, hindi mo sila masisisi. Kasi siyempre, pag nag-bookmark ka naman, siyempre hindi kakain ka. Sinong kakain yung mga pinagkakanda mo? Ako naman iba. Taste lang yun. So, hindi ako mag-focus sa kain. Kasi yung kwentuhan ko, yung daldalan ko, paano na ang daldalan ko? Tapos yung taste lang. So, every time na mag-ano ko, hindi talaga ako kasi yung iba, hindi ako gutom. Kumain muna. Basta, hindi ako, kasi pag gutom ako, hindi ako makapag-concentrate sa mga dada. Ayun, habo na ako, hakbato na ako, tanang laban na kagutom ra. Saka naman yung, kainin mo natin ha. Yung iba naman, pag nagmumukbang, marami naman kasing pagkain. So, dapat lang. So, parang ang breakfast nila, binidyuhan. Ginawa na or lunch or dinner. Yung sa akin, pa naman talagang gagawa lang talaga ko para lang sa video ko. So, iba lang.
At saka naman, kasi pag mukbang kasi, mayroon mga iba dyan ha. Mukbang ha, yung parang yan, hindi oh. May video na ako nito ha. Pinaliwanag, pangatlo ko na siguro to. Ang mukbang kasi, yung may camera sa harap. Kumakain ka na may camera sa harap. Yun. Kasi yung mukbang, yung hanggulmal kasi yung mukbang dito rin sa Korea nang galing. Yung hanggulmal dito sa Korea, yung Korean speaking ng kakain, mugo. Tapos yung pag-broadcast, bang. Kasi sungbang, kasi yung dito, yung channel, yung TV channel. TV bangsong, TV song bangsong, radio station, radio bangsong. Kaya kumakain ka na may camera, marami o maliit snack or kanin or whatever. As long na mayroong camera sa harap, mukbang na yun. Hindi ibig sabihin na talagang isang batalyong pagkain kasi mukbang. Hindi. Kasi ang mukbang nga sa Korea, yung kakain ka mugo. Pag broadcast, is pagbang. Yun nga dito sa kanila yung channel station, yung TV station, TV bangsong. Radio station, radio bangsong. Tapos yung kakain ka din mugo, o di mukbang, o di kumakain ka na binobroadcast. Yan na yun. So, ayan na. Nawala na yung topic ko. Yan, mukbang yan. Kaperinggot, mukbang yan. Kasi may camera, kumakain. May camera sa harap. Okay din kasi. Itabi natin, ano. Kasi ang ano ko, yung chika natin. So now, ano ba yung topic natin? So ang topic natin ngayon is yung how become us Korean citizens. Yung pagka-citizens ko ba na madali na very easy as eating kamuti. Diba yun yung expression natin sa elementary? Very easy. Muwi ko sa teacher. Very easy as eating kamuti. Diba? Ganito yun. Yung dati, yung nagtitik ng exam, yung bahay naman namin sa Seoul, malaki. Tapos yung mga kaibigan ko, yung nandiyan pa kami sa Pilipinas, yung pag-process na yun nga tapos nagpapauta na namin. So, siyempre, nagkaroon kami ng mga kontak. Nandun naman sila sa capital, nakatira. Nandoon sila sa mga side country. So, tumatawag sila na pwede bang maka-stay. May stay sila mga 3 nights. Mag-apply pa kasi citizenship. Kasi dati, sa amin talaga, sa Seoul talaga main office ng immigration. Doon ka talaga mag-a-apply ng citizenship. Unlike ngayon, wala na. So, sa mga every probinsya na, every city hall na, mayroon na sa bawat probinsya. So, hindi na kailangan pumunta ng kapital. So, dati, titira sila mag-isa sa bahay. Yung dati noon, yung bahay naman namin, malaki. Kasi sabi naman ng ex ko na, yung bahay mo, bahay din yan ng mga Pilipina. Kasi ang hiligid ko magkano ng mga Pilipina. Tapos yung tumutuloy nga sila, okay lang naman sa husband ko. Mag-stay sila. Tapos mga 3 nights, kasi may inaayos ng mga papiles, yun yung mag-apply ng citizenship. So, okay lang. So, kaya, nalaman ko na kung paano. So, sila lang yung nag-apply, ako hindi pa. Ano daw, yung tigoke. Ano mo yan, yung tigoke, yung ego ka, yung national anthem ata, igoki, alam ko, yung flag. May mga meaning yan, kung pabalik na gano'n. So, ano mo yun, alamin mo yan. Natural, siyempre, dati may exam pa. Tapos, 45 minutes lang. Tapos, yung question, 30. So, tsaka para daw, yung dati gani, yung bago mag-college, dati may National College Entrance Examination, yung kapanahonan ko, tinatawag na NCEE. Tapos yung after years, tinatawag naman na INSAT. So, aywan ko lang ngayon, hindi ko na alam. So, nag-study sila, tapos yung panupasawat-tawat, lahat-lahat. Tapos yung mga coins na, kung sinong mga yung mga pira, basta lahat na, yung mga hero, basta lahat na. O di, sige, harap ko ini, kibang kaagan. O di pag may Pilipina na puta, o di sige, Xerox copy ako yun yan, yung mga ano bang dapat, o di sige. Tapos pa di bago na namang tumuloy sa bahay. Yung kaibigan ko,
Des, nandun siya bali sa dulo ng Korea. Dulo. Tapos, yun. Sinamahan, mayroon siyang baby. Mayroon din akong baby. Yung baby niya maliit, pero lumalakad na. Yung ako, medyo, I think my son is, at that time, maybe 2 years old and a half. At abang iya yung 1 year and a half. So, gusto rin ng nangasama ko, sige, samahan mo. So, ang layo kaya, yung parabang sa yung banda sa Department of Justice, hiwalay doon sa immigration na yung pag-exam. Ang layo. So, ng instruction yung asawa ko sa subway dito. Ganitong station, nitong exit. Dapat hindi ka magkamali. Kasi pag nag-exit ka ng exit 7 or tapos doon pala sa exit, nako, doon sa kabilang bungtod, doon sa kabilang, nako, ang layo! Tapos walang mga commercial vehicles, mga shuttle bus lang. Pero yung sabi nga, yun doon sa subway. Na-guide ko naman, yun, yung binigyan ako ng instruction ng asawa ko. Yun, punta kami. Yun. So, yung kaibigan ko nagtitik ng exam. Hindi, ako yung nagbantay sa anak niya. So, dito lang kami medyo, hindi kami. Siyempre, iba yung mag-exam. Dito lang yung iba yung salaan, yung sa mahawanahan ng mga tao na kasama doon sa. Tapos, doon at that time, mahirap talaga. Tapos, sabi niya na, after exam, sinabi ng, pagka-exam, sinabi niya, naku ate, alam mo, ang hirap ate. Alam mo ba, yung daan nga sa atin sa Pilipinas, yung bago mag-carries yung pang NCE, ganun talaga ate, may bantay, may gwardiya. Tapos sabi na, sige, mag-answer ka na, sabi niya, tapos ano sa palagay mo? Siguro, baka 50-50 plus di kaluoy, baka 75 siguro ako. So, parang ganun ba? Kasi, talaga sila, yung mga interesado talagang mag-citizens, talagang mag-study talaga siya, mag-aral talaga ng Korean speaking. Then, pagkatapos na, pinarelax lang muna sila. Tapos, ginanard na sila, come back na. Kasi, tama-tama, pagkatapos magla-lunch. Pag after lunch, ginanard na. Doon na sila. Tapos na yung isang, nagsalita yung spokesman doon. Sus kuno, sabi niya. Anong alam nyo? Wala naman kayong alam. Totoo yun. Sa pinag-question namin dyan, ang gulmal yun. Tsaka, ganun yung language yung iba. So, kaya, mahirap daw to. At tsaka, para sa ano pa? So, bakit kailangan pa tong exam? Kaya sinabi niya na, kaya, basta nakapag-asawa ka ng Koreano, sige, I think, okay na yan. Huwag na nitong exam. Exam pa na kung ano-ano pa nga. Sabi, exam, good na. Hindi naman mga kayo pure Koreans, nag-study lang kayo. Mamaya, kunting iba yun, tapos ibang question. Ganun lang, wala. So, sabi ng spokesman na, aalisin na to, i-abolish daw. Nagpalakpakan sila. Dahil kahit pa yung exam, at least may nakapasa ba doon. Siguro automatic na sila, rapid na doon. Di palakpakan sila. Hay, kamsamida, sangjangnim, kamsamida. Kasi sabi niya na, para sa ano pa, sus Ginoo ko, naghirap-hirap lang to. Kaya i-abolish na to. Para anong purpose ng exam? Totoo yun. Kasi yung ibang site dito, tinatawag ko yung notorious exam lagi. Kasi ang hirap. Pero kung talagang mag-study ka na, talagang pag mag-study ka talaga, siguro makuha mo nang siguro. Palakpakan sila. Ay, kumasomnidas. So, magandang balita yun. So, parang, yung doon na to, yung buwan lang siguro yun, yung nakapaghanda ng exam, yun na lang. Pero automatic na pasa na sila doon. At kasi nagpalit ng administration at that time. Then, sabi na, paglabas ng kaibigan ko, alam mo ate, ganito siya. Ay ate, pasalamat ka siguro wala na, i-abolish na, hindi ka na mag-take ng exam. Talaga, oo, natuwa nga kami, palakpakan nga kami, kasi pinaliwanag nga, anong alam nyo? Oo nga naman, hirap daw, natural, mahirapan tayo, kasi yung language nila, ang gulmal, tapos yung ABCD, alphabet nila, ibang porosisyon, kaya sa atin, yung abakada natin, hindi katulad ng ABCD, so ganon, so mahirap, so ay, salamat. Kung ganon, di, okay. Hindi nakintay lang ako ng mga ilang buwan. Ayun na nga, totally inabolish na. Kasi nagpalit ng administration noon. Ay, siyempre. Doon ako. Siguro kung hindi siguro nagpalit ng administration, kung hindi yun inabolish na exam,
siguro, yung hindi siguro ako citizens. So, ngayon, basta ka lang, yung may house title, yung ano ba? Yung yung bang kabay, yung bang bahay mo, yung property, yung bang may pag-ara, yung bang, ano ba yun, kung sa lupa, land title, kung sa bahay, sarili mong bahay, house title, ano ba yan? Basta ganun na. Tapos, pera na 30 million sa pera nila. Ganun. Pero more than 1 million siguro, Philippine peso, kasi 30,000 US dollar. Tapos yun na, yung uban-uban lang ka sa asawa na ko. Ayun, pirma ka dito. Wala na yung mga interview, mga exam, panumpa sa watawat, kung ano, wala na. Uy, basta yung lang, jumintong bon, hojok tong bon, kajok tong bon, basta mga bonbon. yung asawa ko lang naglakad ng papers. Tapos, wala na nga kasi, inabulis nga. So, wala na yung mga interview, hindi ka na nagpanumpa sa watawat, hindi ka na magkakantahin yung national anthem na. Wala na nga. Basta mag-apply ka lang. Ang i-present mo lang. Wala yung mga MBI nun. Wala. Yung i-present mo lang yun na nga. Yung kajok tongbon, hojok tongbon, juming tongbon. Tapos yung bank statement of bank account. And then kung ano pang property mo. Yun lang. Wala na. At within 1 week, citizens ka na. O di wala na. So din na. Tapos na kasi yun nga, inabulis nga. Grabe ang mga tao doon. Ay, nagbaha ang immigration. Daming nagpalit ng citizenship kasi mga maitim sabi ng kaibigan. Kasi mayroon na nga kung isang kaibigan na inabalitaan nga na nga, inabulis. Di pumunta rin sila sa Sol. Ilang magkupol sila. Tumuloy din sa bahay. Tapos nagkwento rin siya na nako. Kasi ako yung pagka early na inabulis, early din ako automatic ata. Yun sila medyo middle of the mga ilang buwan na. Kapit na mag 1 year bago pa sila mag-apply after na inabolis. Ako siguro pag yung inabolis na yun, after 1 month, nag-apply ata ako. So, hindi pa gaano kadami yung tao sa immigration. Tapos yung kaibigan ko, yung siya na, sabi niya, naku ate, ang dami ng mga tao daw nga nag-apply pagka-citizens. Yung pang, mga black daw. Kasi yung Indian, may Sri Lankan, iba-ibang lahi. May black yung Sri Lankan, Pakistan, tapos Indian. Sabi niya, talaga, oo. So, ganun. Yan, after that, kasi dami ngang nagpaano na hindi wala ng mga, unlike ngayon, mayroon ng NBI, naka-red ribbon, makikita na kung mayroong criminal record or ano pa. So, after nun, mga ilang taon, nung hindi ba maganda yung resulta yung mga nakapag-asawa ng Koreano, yung na-citizens na, basta yung they are after lang ba, so, hindi maganda, so ibinalik ulit. So nag-strike ulit. So hindi na sa Seoul main office, doon na sa bawat province, pero may mga interview na. Yun, mag-study ka. Yun na yun, balik sa dati. Or either mag-exam ka or interview. Yun. Tapos hanggang ilang ka interview. Kung hindi ka papasa, maghintay ka muna or almost half of the year or 3 months bago ka ma-interview ulit. So, parang ganun. So, ibinalik ulit yung procedure na yan na mag-memorize ka, tapos lahat, ibinalik ulit after no na. Yung presidente naman din yun, yung presidente na pagkatapos yung term niya, di ba nagbigti, may presidente sa Korea na pagkatapos ng term niya nagbigti, yun, sino mo yun. So, yun, dahil mayroong hindi mga magagandang nababalitaan sa TV na ganito. So, ibinalik ulit yung ganong klaseng. Hindi madali. Hindi katulad dati na. Kasi inabulis kasi nagpilit ng administration. So, inabulis. Kaya, tingnan mo. Kahit wala akong kalabalap, hindi na citizens ako. So, kaya na, pag na citizens ka na, no, yun, balik muna tayo. Makakatanggap ka na ng certificate sa immigration na pasado ka na. Ayun na, okay ka na. Ready ka na isyuhan ng ID nila. Pagkatapos nun, pupunta ka na sa Tongsamoso, yung community office. Marami naman dito. Itong kalye na to, doon, bawat, marami. So, yung Tongsamoso din sa amin, halos dingding lang pagitan. Kapit bahay. Yung building na yan. Sa bahay namin na tinitirahan. O di, yung isang bahay namin. Hindi ba tinitirahan kasi owner. Hindi lang kabitinan. So, ay parang dingding lang ang pagitan. O di.
Nagkataon minsan ang clerk na doon nakasign, marami naman siya yung paggawa ng ID doon. So nagkataon na, kasi alam mo na may nagkataon na itong araw na to masungit siya. Pagkasunod na araw, hindi. So doon naman sa ibang mga Pilipina, masungit yung clerk doon tungtong sa muso mga tao doon. Yung iba naman sa ibang lugar, iba-iba. May masungit, dito masungit yung mga tao, dito mabait, dito ganun. So ganun lang. So nangyari, napalitan yung pangalan ko. Dahil, yun na nga sinasabi ko, yung clerk na yan, nung araw na yan, na medyo hindi maganda yung mood niya, o di binasa niya, o di Korean citizens na mag-issue na siya. Sabi niya na, o di, kay Korean na, o di, Korean names. Ano nga, kay, mag-Korean ka na, di, Korean names. O di, sabi ng asawa, tamang gawin nyo. Itinuro kami ng, doon nata yung, yun sa Supreme Court doon banda, yung may mga, ano ba yung mga, dati doon pa yun sa Kangbyon, saan ba yun banda, yung lahat parang sa Supreme Court banda, yun, maraming doong mga offices, bugalo ng mga lupa, lahat na pagmanotaryo, papalit ng pangalan, basta yung parang city yun doon, malaki yun, malawak, automatic na may translation na rin doon. Doon nagpunta. So, nagpunta kami. And then, may bayad. Mahal din. May isa pa din yung reason na masungit ito sa hindi. Mayroon ding mga Koreanong mga husband na hindi rin willing. Kasi may bayad. May mahal din at mahal kaya. Ako. Then, hindi rin willing. So, kaya yung kaibigan ko, ang pangalan niya, na Pilipina na, di ba may pangalan sa atin na, yung isang tao, 3 pangalan, sabihin na lang natin na, kadalasan mga Maria Remedios, Maria, basta, di ba may dugtong? Oo. Yung, ang sa atin, may mga pangalan na 3, tapos parang apelido pa niya, 4 na. Hindi siguro, yung asawa niya na siguro, it says na, ay wala akong pera, pambaya, hindi siguro willing din na palitan. So, yun ang yung sa akin niya, ang haba-haba. Kaya pag nag-election daw, pag bumuboto sila, ang pangalan nagpipila na. Yung mga Koreano, kasi mga sukat na yung pangalan. Pag yun, may babae na kapala, ito yun. Walang iba, kasi mahaba. Mahaba na Pilipina yung mukha. Walang ibang pangalan. Kilala kasi, ang haba. Kasi, depende kasi. So, nagkataon lang siguro. And then, kasi yung magpalit ka ng yung sa akin na side, yung magpalit ka ng pangalan, isang buwan din, siyempre, papabliss pa yan doon. Isang buwan ka pang kasi ikukorte nga yun, magbabayad ka nga. Tapos yun. Pagkatapos noon, sabi ng asawa ko, matatapos na yung December, baka next year iba. So, puntahan ka muna, ipapalit mo muna, pag dumating na yung resulta galing sa korte, din, palitan ulit. Tamang-tama na, ngayon, gagawin na. Kinabukasan din. Dumating, balik ulit. Ayun, natuloy-tuloy na. So, ngayon, ang pinalitan sa pagpapalit ng pangalan noon, ewan ko lang ngayon, nagkataon lang na ang apelido ng husband ko, Lee. Pag hindi yun Lee or Park, okay pa din. So, kaya Lee pa din ako. Pero kung ang husband ko nagkataon na ang apelido niya hindi Kim, hindi Lee, hindi Park, wala sa 3. So, ang pangalan ko, ang apelyido ko ay magiging Kim. Halimbawa, ang iba lang basta. Kasi ang dominante dito, ang nila rules, pag dominante, ang dominante na apelyido ito, Kim. Pangalawa yung Lee. Pangatlo yung Park. So, alin sa 3? Kung ang husband mo, alin sa parang so magiging, kung tumaiming ka na Kim, di parang Mrs. Kim ka. Pag Lee, di Mrs. Lee. Pag Park, di Mrs. Park. But actually, hindi ganun. Kasi sa kanila hindi yung idadinadala mo yung pangalan ng asawa mo magiging kung ano magiging Mrs. ka kung ano ganun sa kanila kasi hindi iba hindi ganun sa kanila. Pag Kim ka automatic ang asawa kahit nung dalaga ka ibang pangalan karon na kapag asawa ka kang Mr. Kim automatic na yung apelyido magiging Kim magiging Mrs. Kim ka hindi dito wala yan. So mayroon din silang titingnan na code o dili ako. So, mayroon din silang titingnan na code. Kasi may mga family tree na kahit ikaw ay Lee at suppose sa mo Lee, ibig sabihin hindi kayo kadugo. Kasi may mga code yung pangalan nila. So, hindi. So, Lina kay kinuha yung Lee ko sa ibang code.
yung kinuha din yung pangalan niya. Yung asawa ko, siyempre Le na siya. Tapos kumuha sila ng Le sa ibang code na hindi sila kumuha sa Le na doon banda sa ako. Kasi ibig sabihin, magka-relatives kayo, magkadugo. So kumuha sa ibang code na Le. May mga code dito yung ibig sabihin para ma-identify kung kasi mayroon namang Le. Tapos magkapatid, relatives pala kayo. Oo. Pero kung magkapareho lang kayo, kasi may mga code. So, kahit kayo yung pareho-pareho, hindi kayo magkadugo. Kasi tinitingnan yun eh. May mga code sila. Ganun pala yun. So, ayun. Gusto lang naman, hindi naman, ayaw naman ang asawa ko papalitan yung pangalan ko, yung apelyido lang. Kasi tanda daw yun na ang asawa niya pa rin. O, yun. Yun ang nangyari. So, during my time, yung pagbalik ng citizenship, ay yun doon yung presidente na yon, walang interview, walang ano lang, apply ka lang doon, o di saan yung bank statement ng bank account, mga property mo. Tapos yung normal man yung mga certificate, yung census, yung kung lalo pag married ka, yung nasa yung family relation, yung kajok tongbon, tapos hojok tongbon, jobin tongbon, basta mga bon, tatlo lang, hojok tongbon, kajok tongbon, at saka yung jumintong bon. Yun lang. Tapos, yung statement of bank account, at saka yung kung may property ka lang, title or house, title, whatever. Yun. Wala na. Wala na mga bayang mahayo yung nationality nila. Wala na. So, kaya, ngayon, iba yung pag, ng citizens, medyo talagang mag-study ka hanggulmal. Oy, haroy niya hanggulmal pa jud. Korean pag yun ang interview sa imo. Naigo na jud ko mga bote kay. Ay, ganito kasi yon. Ang mga napunta kasi sa Seoul ay mahaba na. Sunod na nga ka, no? Sunod na kasi hahaba na yung oras. Alam mo ng mga tao sa YouTube na boring pag mahaba ang video. O di, sige. Kaya, yan ang sinasabi ko. Topic ka lang, mag-vlog ka ng vlog na yan kasi ang topic, maganda yung channel pag talk shows. Topic, dagdala kasi ang topic. Walang katapusan. Oo. Pag cooking channel ka, kasi marunong ka magluto, di ba cooking channel ka na, marunong. Ako naman hindi marunong mag-edit ng video, kaya ito na lang, upo na lang ako at dalhin ko na lang dito kasi yun na. Ayaw ko namang ipakita kasi magkukonsume ng time. Ipapano yung daldalan ko, dominante sa akin yung chismisan daldalan. O di, wala na. Yun na. Oh, nga pala ha. So, kita tayo next time. Until my next video. And lagi kong sinasabi, mistake is mine and correction is under your intelligence, judgment. Don't forget to subscribe, like, comment, and wish you all the best. Guys, yung pag-subscribe, pag-comments, pag-share, pag-like, walang bayad yun. Uy, free of charge. So, pilar pag pindot anang pula nga, subscribe, tapos bell button, pindutin yung all, kasi may mga, para lahat ng mga video, mayroon, mag-notify ka, makaka-receive. O di ganun, di, pilar good. Yung, walang bayad yan. Free of charge. So, may pagdamot man nato. Bakit ba natin ikakatawa, di ba? So, spray nila para lahat masaya tayong lahat. At layong inaanyayahan yung mga mother o dyan, mga ginang bahay. Mag-vlog din kayo katulad sa ginagawa ko para enjoy. Pampag-good vibes ba? Pampawala ng problema. Kung mga ano-ano lang dyan sa bahay. Yan, i-vlog mo na yan. O, lalo na ngayon na medyo hindi pa gawas doon ang mga tao dyan. Ay, hindi pa talaga totaling malaya pa kasi may mga bantay pa. So, siguro pag totaling wala na talagang pandemic, talagang pala magwardog-wardog na tayo sa labas. Magwara-wara na tayo sa labas. O, di sige. So, until my next video. Oh, bye-bye again. Bye-bye.